Kumusta mga Kanoyse? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoyse. So ngayong araw, update or manonood tayo o titingnan natin kung nasa na ba nga ngayon ang F4 ng Taiwan. So sila Dao Ming Sir whatsoever. So alam naman natin or nabalitaan nyo na for sure na deads na nga or wala na nga si Sanchai, 'di ba? So makabilang buhay na nga siya. So titingnan natin dito kung saan na or ano na yung kalagayan ngayon ng ng F4. Yeah. So, ang bidyong to ay mula kay Kaalam PH. So, meron itong pamagat na natatandaan nyo pa ba ang F4? Ito na sila ngayon. Of course, natatandaan natin sila, pero hindi natin alam kung nasa na sila ngayon. So, bago natin simulan Kaalam PH, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoyse. So, mga Kanoyse, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, ang pamagat ng video ito, natatandaan nyo pa ba ang F4? Eto na sila ngayon. So, Kaalam PH, Pilipinoyse, like, comment, share, subscribe. Start. Pa ba ang F4? Ito na sila ngayon. Start 0. Start 0. Natatandaan niyo pa ba ang F4? Ito na sila ngayon. Noong 2003, ine-ere sa Pilipinas ang Meteor Garden na isa sa mga pinakapaboritong palabas na nagbigay ng malaking impact sa Asian pop culture. Kinahiligan Grabe, 2003. So, almost 22 years na. Tagal na. Tandaan na pala natin, ng kwento ni na Sanchai at ang apat na gwapong members ng F4 na si Dao Ming Si, Huazi Lei, Ximen at Meizu. Sa araw na ito ay aalamin natin kung nasaan na nga ba sila ngayon at ano na ang buhay nila matapos ang kanilang pagsikat. Barbie Su, Sanchai. Si Barbie Su si Barbie Su, since nauna naman tong video na to, bago pa natin nalaman na deads na si Miss Barbie Su, is parang ano na lang natin to, medyo mag-setback na lang tayo ng ilang months or I think a year, So, yeah, kasi deads na nga siya ngayon. So, rest in paradise, Miss Barbie Su. Kilala rin bilang Dae-su, ay isang Taiwanese actress at host na pinanganak noong October 6, 1976. Anyways, dagdag ko lang din pala sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung sanhi ng ikina-deads ni Barbie Su is pneumonia, sa edad na 48. So, makabilang buhay siya. So, sobrang sad nang nangyari sa kanya dahil sa pneumonia. Sobrang bata pa 48 years old. Taiwan. Siya ay isang mahusay na artista at naging bahagi ng pamosong Taiwanese drama na Meteor Garden. Noong 2001, kung saan ginampanan niya ang papel ni Sanchai, ang bida sa kwento. Matapos ang tagumpay ng Meteor Garden, lumawak ang kanyang karir at naging kilala siya sa buong Asia. Tinanggap din niya ang mga iba't ibang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Naging isang in-demand actress si Barbie Su at marami siyang natanggap ng mga parangal at nominasyon para sa kanyang pagganap sa iba't ibang mga drama at pelikula. Bukod sa pag-arte, naging... So, ito din talaga, yung effort talaga, yung Meteor Garden talaga yung isa sa ang nagbukas ng daan para sa mga karera nila, Isang popular na host si Barbie sa mga variety shows at talk shows sa Taiwan. Ang kanyang natural na kahusayan sa pagpapatawa ay naging malaking bahagi ng kanyang hosting career at minahal siya ng mga manonood dahil sa kanyang kakaibang kagandahan at karisma. Noong 2010, ikinasal si Barbie Su sa kanyang dating boyfriend na si Wang Xiaofei, isang negosyante mula sa China. Nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Wang Xihue at Wang Xiyao. Sa tulong ng kanyang asawa, nag-focus si Barbie sa pag-aasikaso sa kanyang pamilya at mga negosyo. Sa kasalukuyan, siya ay aktibo pa rin sa mga modeling campaigns at pagdalo sa mga variety shows. Jerry Yan, Dao Ming Si. Tsaka bakit dating asawa yung sinabi? So it means nagkahiwalay sila? Comment lang nga kayo sa baba. So ayun, Jerry Yan ay yung susunod si Dao Ming Si. Jerry Yan ay kilala bilang isa sa mga miyembro ng F4 na si Dao Ming Si. Siya ay isang Taiwanese actor at singer. Isinilang siya noong Enero 1, 1977 sa Taipei, Taiwan at kilala sa kanyang gwapong muka at charismatic presence sa showbiz. Matapos ang matagumpay na takbo ng Meteor Garden, naging sikat si Jerry Yan hindi lamang sa Taiwan, kundi maging sa iba pang mga bansa sa Asia at maging sa ibang bahagi ng mundo. Sumikat siya dahil sa kanyang natural na pagganap bilang isang mayamang binata na si Dao Ming Si. Nakilala rin sa kanyang pag-ibig sa karakter ni Sanchai na ginampanan ni Barbie Su. Pagkatapos ng Yan din kasi yung yung mga gustuhan ng mga girls dati, yung medyo bad boy, something like that. Garden, nagpatuloy si Jerry sa kanyang pag-arte sa mga iba't ibang TV dramas at pelikula. Isa sa kanyang pinakamatagumpay na proyekto ay ang Taiwanese drama na The Hospital noong 2006. Isa rin siya sa mga bahagi ng cast ng Hot Shot noong 2008. Sa musika, si Jerry ay gusto ko rin yung Hot Shot comedy yun tapos basketball siya na may kapangyarihan. Bahagi ng isang boy band na F4 kasama si Vanessa Wu, Ken Chu at Vic Chu.
Muling nagkaroon ng matagumpay na album ang F4 noong 2007 at 2013. Tungkol sa kanyang personal na buhay, maraming naitalang mga rumor tungkol sa kanyang relasyon at pagkakaroon ng girlfriend. Ngunit wala pa rin kumpirmasyon tungkol sa kanyang kasalukuyang estado ng pag-ibig. Si Jerry ay madalas na pribado tungkol sa kanyang personal na buhay, kaya't maraming detalye na hindi alam ng publiko. Ken Chu, Shimen. Si Ken Chu, isang Taiwanese actor at singer, ay kilala rin bilang isa sa mga miyembro ng F4. Ipinanganak siya noong Enero 15, 1979 sa Taiwan. Ito yung mga mga sidekick ni Jerry yan. Na kasi ang sikat lang naman talaga dati or yung pinagpukusan ng tao si Sunshine, si Daoming, si Chika, si Wai Chole. Matapos ang tagumpay ng Meteor Garden, mas lalong sumikat si Ken Chu sa buong Asya. Pagkatapos ng Meteor Garden, patuloy ang kanyang showbiz career sa pag-arte at pagiging host. Naging bahagi rin siya ng ilang TV series at pelikula. Isa sa mga notable na proyekto niya ay ang mga TV shows na Come to My Place at Meet Your Rain, kung saan bumalik ang F4 sa telebisyon. Nakipag-collaborate rin siya sa iba't ibang Taiwanese at Chinese artists para sa mga music projects. Pero hindi lang sa showbiz umiikot ang karera ni Ken Chu. Pagkatapos ng kanilang mga konserta, bumuhos din ang endorsements at pati na ang business opportunities para sa kanya. Sumikat din siya bilang modelo at nagkaroon ng mga endorsements para sa iba't ibang produkto. Ngunit sa kabila, naging model siya, men. Nagbukas din talaga yung mga opportunity para sa kanila. Ang kanyang pagiging matagumpay sa showbiz, nais na Ken na maging mas malapit sa puso ng mga tao. Kaya naman naging aktibo siya sa mga charitable works at nagsanay din siya bilang volunteer firefighter para makatulong sa mga nasusunugan at nangangailangan ng tulong sa kalamidad. Noong 2016, Grabe, volunteer firefighter. Yung ibang mga may mga iniingatang figure, hindi papasok sa ganyan eh. Firefighter, pwede ka magalusan dyan or degree burn or ma-burn yung skin mo, di ba? Pero siya, grabe, dedicated talaga. nagdesisyon si Ken Chu na tahakin ang tahimik na buhay at mas pribadong pamumuhay. Nag-focus siya sa kanyang negosyo at pag-aalaga sa kanyang pamilya. Ayun. Sa kanyang personal na buhay, si Ken ay kinasal kay Hana Wenwen noong Oktubre 2016 matapos ang... So ayun, kinasal na siya. Okay. So sino kaya yung best man niya dyan? So tatlo lang. Nasaan si Watchley? kanilang kasal, mas lalong masaya ang kanyang pamilya sa pagdating ng kanilang anak na babae na pinanganak noong Marso 2017. Bagamat mas pribado na ang kanyang buhay ngayon, hindi pa rin nawawala ang suporta at pagmamahal ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang legacy sa showbiz at ang pagiging inspirasyon niya sa marami ay patuloy na nagbibigay buhay sa kanyang karera at pagkatao. Solid. Kaalam, tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. I-check ang link sa description and comment section ng video ito. So ayan, 20,000 daw. Check nyo yung description ko, tapos yung sa description ko nandun yung video na to, tapos sa video na to nandun yung description link na inilagay ni Kaalam page. So malinaw ba yun? Okay. Para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Vanessa Wu, Meizu. Si Vanessa Wu ay isang Taiwanese-American singer, actor at director na kilala sa kanyang pagiging bahagi ng F4. Pinanganak siya noong Agosto 7, 1978 sa Santa Monica, California, USA. Ngunit lumaki siya sa Diamond Bar, California. Ang unang pagkakataon niyang sumikat ay noong 2001 nang siya ay maging bahagi ng Taiwanese drama na Meteor Garden kung saan ginampanan niya ang karakter ni Meizu. Pagkatapos ng tagumpay ng Meteor Garden, inilabas ng F4 ang kanilang self-titled album at naging malaking hit ang kanilang mga kanta sa buong Asya. Sila rin ay naging parte ng ilang mga pelikula at TV series. Matapos ang tagumpay ng F4, si Vanessa Wu ay nagsimula ring mag-solo bilang isang mga awit at aktor. Nakapalabas siya ng ilang solo albums at nagkaroon ng mga kanta na nag-top sa mga music charts. Marami siyang marami siyang mga movement. Grabe yun. Bilang isang aktor, nagkaroon din siya ng ilang mga proyekto. Naging bahagi siya ng mga Taiwanese dramas tulad ng Autumn's Concerto at Material Queen. Kilala rin siya sa international na entablado at telebisyon, kabilang ang kanyang pagganap sa Hollywood film The Dragon Blade kasama sina Jackie Chan at John Cusack. Bukod sa kanyang singing at acting career, naging director rin siya ng ilang music video at nagsimula ng kanyang sariling fashion line. Siya ay kinasal sa kanyang longtime girlfriend na si Arisa Cheo, isang Singaporean fashion designer. Ngunit matapos ang ilang taon, nagkaroon sila ng mga problema sa kanilang pagsasama at naghiwalay sila noong 2018. Vic Chu. So fail yung marriage niya. Okay. So I think same din kay yung kay Barbie kasi kanina, dating asawa, di ba? So hindi ko mag-gets yun. Or siguro mali lang ako ng pagdinig. Huazele. Si Vic Chu, kilala rin bilang Vic Zhu, ay isang Taiwanese actor at singer na ipinanganak noong Hunyo 9, 1981 sa Taiwan. Sa Meteor Garden, ginampanan ni Vic Chu ang karakter ni Huazele, isang musikero at mahiyain na miyembro ng F4. Dahil sa tagumpay ng palabas, nagkaroon ng matinding popularidad at kasikatan si Vic sa buong Asya at iba pang bansa.
Pagkatapos ng Ito yung ano ito yung tipong mga character na ito si Vic Shu or Wachile na, dati 'di ba yung mga girls kasi kapag ka nanonood ng mga ganitong kilig-kilig na mga series is 'di ba halimbawa si Dao Mingsi yung pinaka heartthrob or pinakasikat. Yung ibang mga fanmen dun nakatuto kay Wachile, 'di ba? Yung tipong tahimik ka or ikaw yung parang knight in shimmering armor, something like that. 'Di ba? Kasi alam naman natin dati na si Dao Mingsi yung some kind medyo bullish siya kay Sanchai. 'Di ba? So parang yun nga si Wachili yung ano tagapagtanggol ni Sanchai, something like that. So mas marami or I think kayo ba guys, kung i-rate nyo, sino yung or may pinakamaraming fans? Si Dao Mingsi ba or si Wachile? Comment down below. Let me know lang naman. I-ano natin, bilangin natin. Ano. Meteor Garden na patuloy na umangat ang kanyang karera. Nagbida siya sa iba't ibang TV dramas at pelikula. Ilan sa kanyang mga kilalang trabaho ay ang mga sumusunod. Mars noong 2004 kung saan siya ay kinalauna nakatrabaho ni Barbie Zhu, ang co-star niya sa Meteor Garden bilang Sanchai. Silence noong 2006. Sweet Relationship noong 2007 at Black and White noong 2009. Dami. Hindi lamang sa pag-ate umusbong si Vic, kundi pati na rin sa kanyang pagkanta. Bilang miyembro ng F4, I think may pumunta ditong artista sa Pilipinas. Ito ba yun, men? Correct me if I'm wrong na lang. Ano. matagumpay ang kanilang mga album at concert tours. Sa personal na buhay noong Search 2015, kinumpirma ni Vic Chu ang kanyang relasyon sa dating co-star na si Rin Yu, isang Taiwanese actress. Kinasal sila noong 2015 at ngayon ay masaya na binubuo ang kanilang pamilya. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki noong 2016 at isa pa anak na lalaki noong 2020. Sa kabila ng pagiging pribado niya sa kanyang personal na buhay, patuloy pa rin ang suporta ng kanyang mga tagahanga at nananatili siyang isang sikat na tanyag na personalidad sa industriya ng showbiz. Ang F4 at si Sanchai ay hindi lamang nagbigay ng kilig sa ating mga manonood, kundi nagdala rin sila ng mahalagang aral sa ating mga buhay. Okay, so pumunta nga siya. Vic Chu and Jerry Yan performed in the Philippines in 2003 during the Meteor Garden. Dito PH has published article about Vic Chu, including an interview with Sharon Cuneta and the story about the Meteor Garden. Philstar featured. So, pumunta ba sila sa Pilipinas? I think pumunta sila Vic Su Yimin. Parang may naalala ko na pumunta dito sa Pinas So, I think si Vic Chu yun. Or si Watsley. Ang mga karakter na ito ay nagbigay inspirasyon sa mga manonood na hindi sumuko at palaging ipaglaban ang mga pangarap at pag-ibig. Lubos na kasiyasiya na malaman na masaya sila sa kanilang buhay. At ito ay nagpapaalala sa atin na mahalaga ang magkaroon ng malalim na pagkakaibigan at pamilya sa ating mga paglalakbay sa buhay. Kalam, naalala mo pa ba si Sanchai at ang F4? Ano ang mga Actually, naalala namin. And yun nga, medyo kinilabutan ako. Deads na. Hindi pa alam ni Kalam Page kasi. So, deads na si Sanchai. So, ngayong araw lang at the age of 48 So, kita nyo naman silang 5 talaga nung nagawa nila yung Meteor Garden is inulan talaga sila ng biyaya So, kita nyo naman yung iba dito is may family na si Jerry naman I think siya, yung relationship niya is some kind private, diba? paborito mong alaala sa kanila. Kung meron ka pang nalalaman kaalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating. So, that's it. So, yun lang naman mga kanoises. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comments section. So, again, ang video to ay mula kay Kaalam Page. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Yun na yung F4, I think a year ago tong video na to, wala tayong ibang nakita, men. So, yan lang yung binigyan natin ng reaction, pero I think magkalapit lang din naman yun. So, kung ano yung, kung ano sila nung mga some kind, same ba? Or medyo dikit lang yung mga buhay nila ngayon, And as you can see, yun nga, sobrang sad, na wala na nga si Miss Sanchai. So, makabilang buhay na siya. Tapos yung isa naman, sino yung isa? Si Vanessa Wu ba yun? Grabe yung mga niya mga project niya like nag-excel talaga siya. Si Jerry yan din naman. So, I think sila talaga lahat yung nabiyayaan ng magandang karera, tapos si Miss Sanchai naman is, nakapag-asawa pa siya. Tapos, yun nga, yung hosting niya at pinukusan niya talaga yung family niya. So, naging din talaga sila, focus din sila sa mga family nila, Nakapag buo din sila ng masayang pamilya.
grabe yung talagang, I think ano 'to, yung suporta natin dati, yun yung isa sa ano min, yun yung isa sa nagbigay sa kanila ng, foundation para maabot yung mga buhay nila ngayon. Kasi grabe talaga yung suporta dati, like sa TV pa lang min. TV at saka sa Comshop, meron na bang Comshop dati? TV pa lang, like, grabe. Uuwi ka talaga ng maaga panonoorin mo talaga Tapos yung, oh baby, baby, something like that na mga kanta, di ba? So, every scenario, may sounds, pasok. Yung ano, yung hindi ko malilimutan na scenario doon is yung hinabol ng babae, si Dao Mingse. 'Di ba? Tumatakbo siya tapos hindi niya maabutan. Sigaw lang siya ng sigaw, Dao Mingse! Tapos yun nga yung pinaka-favorite part kasi natin. Though gusto natin na magkatuluyan si Dao Mingse at saka si Sanchay. Pinaka-favorite din natin yung part ba na parang babarahin siya ng kaibigan niya, which is si Watchile nga, 'di ba? Na parang, men, tama na yung ginagawa mo, men, 'di ba? Yan yung mga yan yung yun nga, parang knight and shining armor yung dating dati ni Watchile, di ba? Kaya minsan tayo, kahit bida naman, si Dao Mingse ay mas gusto din natin na matitikman niya yung Samken karma niya, di ba? So, yun lang naman mga kanaisis. So, yun ang masasabi nyo dito. Comment down below and then yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video ko ay malaki kaalam PH Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is there.